Magandang araw mga idol. Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo or i-share ko sa inyo yung mga crops na magandang itanim ngayong tag-init. Yung ibabahagi ko sa inyo mga idol, yung mga palagi kong itinatanim tuwing tag-init na subok ko na talagang nabubuhay sila, nakaka-survive sila sa mainit na panahon. Ayun yung i-share ko sa inyo mga idol. Ayan mga idol, yung unang ibabahagi ko sa inyong crop na magandang itanim ngayong tag-init na subok ko na itanim kapag mainit, yung nakakasurvive sila is yung spinach mga idol. Ayan, kung makikita nyo, spinach yung mga yan, nakahalo dyan sa mga tanim kong sweet potato. Ito mga idol, spinach. Sa pagtatanim nito mga idol, isasabog lang natin yung buto or ibubudbud lang natin yung buto nito. Pwede dyan kahit ihalo sa mga tanim natin, sa nakahalo sila sa plat ng mga taniman natin. Ito mga idol, nakahalo lang to. Kumbaga dito ko na lang ibinudbud yung mga buto ng spinach sa pinagtataniman ng kamuting kahoy. Ayan, kamuting kahoy mga idol. Ibubudbud lang natin sila dyan, and then pagkabudbud, didiligan agad natin. Everyday natin sila didiligan mula sa pagkabudbud ng buto. Within a week, sumisibol na yung mga spinach mga idol. Mas mabilis silang sumibol kapag palagi silang nababasa, and then mas mabilis silang lumaki at lumago kapag regular sa umaga yung pagdidilig natin. Kasi ito mga idol, subok na makaka-harvest tayo nito mga idol within a month or mga 30 to 40 days pagka yung mula sa pagkakabudbud or sa pagkakatanim natin ng mga buto nila. Sa pag-aabono nito mga idol, ang magandang i-abono dito sa spinach is yung urea fertilizer, dahil itong spinach is ano lang siya, yung lumalago lang, yung tumataas lang yung katawan niya, and then lumalago yung mga dahon. Ibig sabihin yung urea yung fertilizer na gagamitin natin dyan, urea, para sa dahon yung urea mga idol. Healthy mga idol, ang ganda ng spinach. Ayan mga idol, spinach lahat yan dyan. Nakahalo yan sa sweet potato and sa kamoting kahoy. Diyan ko sila ibinudbod para hindi sayang yung space. Ang kagandahan dyan mga idol, kaya rin isinama ko siya sa magandang itanim ngayong tag-init, kasi nga maikli lang yung maturity days nila para makaharvest ka. 30 to 40 days lang pwede na tayo makaharvest niyan. Maikli lang. Kaya isa siya sa magandang itanim ngayong tag-init. Yung susunod na crops mga idol, ito tong upo. Yung isa sa magandang itanim ngayong mainit na panahon. Bakit ba siya magandang itanim ngayong mainit na panahon? Kasi itong mga upo mga idol, may yung mga hybrid variety, saglit lang yung maturity days nila or maikli lang. Itong variety nito mga idol, Mayumi F1 to, from East West Seed. 45 days lang nagsisimula nang makapamunga tong gantong variety. And then ang kagandahan dito mga idol, all year round tinatanim or pwede siya itanim buong taon. Yan yung kagandahan dyan sa upo. Sa pagtatanim nito mga idol, pwede natin ipunla muna or direct seeding na. Pero mas maganda kung direct seeding na mga idol. Pwede natin itanim yan sa plastic container, sa sako, or sa mismong lupa, direct nga sa lupa. Yan yung mga tanim kong upo mga idol. Ang tataba ng baging yan, healthy. Kaya isa siya sa isinama kong magandang itanim ngayong panahong tag-init. Talagang nakakasurvive siya sa mainit na panahon mga idol. Basta ang kailangan lang, regular na pagdidilig to every morning. Mas maganda kung every morning natin didiligan para may laban siya sa heat stress, and then sa mainit na panahon. Dadamihan natin yung dilig mga idol. Wag naman dun sa punto na malalawa, sobra yung puno niya. Hindi naman maganda sa halaman yung ganun. And then mga idol, bago ka makaharvest ng bunga nitong mga hybrid, 60 days, pwede na tayo makaharvest ng bunga niyan, ng mga upo. Mga idol, kung makikita nyo, malapit na mamulaklak agad. Maikli pa yung baging niya. Healthy yung tanim nating upo. Sa pag-aabono niyan mga idol, lumaki na sila ng ganito every week. Inaabonohan ko na yan. Urea and complete fertilizer yung ina-apply ko dyan na pataba. Combination ng dalawa. And then syempre, yung pinakamagandang method ng pagdidilig dyan, pag-aabono dyan is drenching na mga idol.
para mabilis ma-absorb ng upo o ng mga halaman yung nutrients na ina-apply natin sa kanila. Ang magsisilbing maintenance pala dyan mga idol sa mga tanim nating upo habang buhay sila or hanggat buhay sila is yung regular na pagdidilig every morning, and then yung regular na paglalagay ng pataba every week. Mas maganda every week ang paglalagay natin ng abono mga idol, lalo kapag yung namumunga na siya, para halos lahat ng bunga niya magtutuluyan, makakalaki, hindi ma-abort. Kasi pag kinulang yan sa pataba itong mga upo mga idol, lalo kapag namumunga na sila, mapapansin nyo yung bunga niyan, yung ganyang kaliliit pa lang nabubulok na, nanlalaglag na, kasi nga kulang sila sa na-absorb ng nutrients. Kaya mas maganda every week yung paglalagay natin ng pataba dyan. Mula sa gantong kaliit pa lang sila, hindi pa namumunga, hanggang sa mamunga, hanggang sa nabubuhay sila. Gano'n na yung maintenance natin dyan, every week na paglalagay ng pataba. And then mga idol, ito yung isa sa magandang itanim ngayong tag-init, itong kamatis. Pang patag-init talaga siya yung pagtatanim nito. Subok na to mga idol. Ito, kung makikita nyo yung kamatis mga idol, ang taba. Sa pagtatanim pala nito mga idol, pwede natin siyang i-intercrop or itanim natin siya ng bukod, gagawa natin ng plot. And then mga idol, sa pagtatanim ng kamatis, pwede tayong bumili ng buto nito, yung hybrid, or pwede rin yung nabibili sa mga palengke lang, yung bunga, pwede natin kuhanan ng buto, yung pantanim, kung ang purpose lang naman natin is panggamit or pansariling gamit lang naman. Itong kamatis mga idol, talagang nakakasurvive sila sa mga init na panahon. Basta ang kailangan lang natin dyan, every morning didiligan natin sila. Ayun yung kailangan ng halaman para may panlaban sila sa maghapong init, hindi sila maapekto ng heat stress. Sa loob lang ng maikling panahon mga idol, nakakapamunga na yung mga kamatis. Ayun yung isa sa kagandahan dyan. And then mga idol, sa pag-aabono pala nito, every week mas maganda kung nakapaglagay na tayo ng pataba, lalo pag ganyan na siya kalaki. And then habang pinapalaki natin siya, every week natin siya lalagyan ng pataba, kung may available naman tayo na parang bili ng pataba. Ayan yung kamatis mga idol, marami kong itinanim niyan ngayon. Ayan. And then ito pa mga idol, ayun na din pala yung magsisilbing maintenance natin dito sa kamatis mga idol, yung paglalagay ng pataba every week, lalo pagka yung namumulaklak na siya, mas mahalaga na malagyan natin ng pataba yan. Kasi kung hindi natin malalagyan ng pataba yan mga idol, masusuportahan ng pataba every week, yung mga bulaklak niyan manlalaglag lang. And then kung makatuloy yung bunga, maliit pa lang mga idol, yung iba na-abort na, kasi kulang nga sila sa nutrients na na-absorb sa lupa. Kaya mas maganda yung every week na paglalagay ng pataba. Ito yung matandang puno ko ng kamatis mga idol. Na yan, magpo 4 months na ngayong April, kasi January ko yan itinanim dyan first week of January. Ayan, hanggang ngayon namumunga pa rin siya. Native variety pala mga idol. Ayun yung kagandahan sa kanya mga idol, kahit matanda na yung puno niya, nakakapamunga pa rin. And then weekly nag-a-apply din ako dyan ng pataba, lalo kapag may available ako na pambili, nilalagyan ko yan ng pataba regular, weekly. Bahagya lang yung laki ng bunga niya, hindi gaano kalakihan, pero maganda na yan mga idol, may sariling na harvest na bunga, may panggamit. Then yung crops na kasunod mga idol, or na maganda itanim ngayong tag-init, is itong sweet potato. Ito siya mga idol, ito yung tanim kong sweet potato. Yung variety nito, ubi variety. And then yung maturity days niya, 90 days or 3 months, pwede na tayo makapag-harvest ng laman niya. Yung say na naglalaman na yan mga idol, or may laman na yan, is yung namumulaklak na mga idol. Nakikita nyo naman yan kapag namulaklak na, ibig sabihin may laman na yun.
Ang kagandahan dito mga idol, matibay sa tag-init, sa tag-priyot. And then yung suporta natin ng ano diyan mga idol, pagdidilig sa umaga ay yung kailangan niya para makasurvive din sa mainit na panahon. Kaya siya isinama ko sa magandang itanim yung mainit na panahon kasi nga itong mga sweet potato or yung mga ganyan, yung parang mga baging, napakagandang gamitin yan as cover crop para dun sa mga main crop natin. Kaya kung mapapansin nyo mga idol, malapit ko siya itinanim dyan sa kamoting kahoy, itong sweet potato. Kasi ang purpose nito is magsisilbing cover crop dito sa main crop na itinanim ko, itong kamoting kahoy. Yung mga baging kasi nito mga idol, pag humaba na yan at gagapang na dyan sa lupa, patatakpan niya yung pinagtataniman ng balinghoy. Hindi mapepersa ng init yon or maapektuhan ng sobrang mainit tong kamote natin, and then hindi titigas yung lupa kapag may mga ganyang nakagapang sa palibot nila. Kasi pag naapektuhan ng mainit yan mga idol, maninilaw yung mga dahon ng kamoting kahoy, and then ang worst case scenario mga idol, pwedeng hindi makalaki yung laman ng mga tanim nating kamoting kahoy kapag tumigas yung lupa, kasi mahihirapan kayo kapag expand or makalaki yung laman ng kamoting kahoy sa matitigas na lupa. Kaya doon napapasok to mga idol, itong cover crop. Kaya diyan ko tinanim yung sweet potato. Sa loob ng isang buwan pwede tayong mag-apply ng pataba dito mga idol, twice a month pwede sa sweet potato para makalago sila ng sobra, and then makalaki yung laman sa ilalim. Pwede tayong maglagay ng pataba dyan, yung combination of urea and complete. 90 days lang mga idol, pwede na tayo makaharvest ng laman ito. And ang kagandahan dito mga idol, kapag lumago sila ng sobra, marami tayong makukuha na pantanim para sa susunod marami na tayong itatanim na sweet potato. Kaya isa siya sa isinama ko sa magandang itanim na crop ngayong tag-init.